Stress sa trabaho si Mario bilang isang technical support ng isang local outsourcing company, kaya nagpasya si Mario na mag-vacation leave. Habang nagmamaneho si Mario pauwi sa kanilang probinsya, mag-isa siyang bumabagtas sa isang mahaba at liblib na daan. Kahit 3:00 pa lang ng hapon, biglang nagdilim ang paligid at walang ano-ano ibumuhos ang sobrang lakas na ulan. Tipong halos hindi na makita ni Mario ang kalsada sa tindi ng pagbuhos. Pero mas kinilabutan siya habang nagmamaneho dahil sa parang may kung anong pista ang dinadaanan niya. Ang daming tao. Nakapaligid, nakasalubong niya, pero lahat sila kakaiba. Walang emosyon ang mga mukha. Walang reaksyon sa malakas na ulan. Basang-basa, pero hindi man lang nagmamadali, nakatitig lang sa sasakyan ni Mario. Para silang mga manikin na bigla na lang nabuhay. Lalong kumalabog ang dibdib ni Mario. Nagtaka siya at kinabahan ng sobra. Bakit parang siya lang ang nag-iisang may pakialam sa ulan? Bakit ganun na lang sila makatingin? Hindi na nag-isip pa si Mario. Tumapak siya sa gas at binilisan ang takbo para makarating na sa bahay ng kanilang kamag-anak. Nang makarating siya, laking gulat niya. Paglabas niya ng kotse walang ulan. Sikat na sikat ang araw, parang walang nangyari. Tiningnan niya ang kotse niya, tuyo, walang bakas ng matinding ulan. Nagtanong si Mario sa kanyang chamersi tungkol sa daanan. Tiyang, anong lugar ba yung dinaanan ko? Yung mahabang kalsada papunta dito. Bigla akong inulan ng malakas doon at ang daming tao. Ang creepy nilang tumingin, sabi niya. Napatingin sa kanya ang chamersi niya, may bahid ng kalungkutan sa mata. Ay, Mario. Yang daanan na yan? Sa Tacloban yan, malapit sa dagat. Yan yung pinakaapektadong lugar noong bagyong Yolanda. Yung mga nasalubong mo, malamang, yun yung mga kaluluwa na hindi nakakita ng liwanag. Mga nalunod sa storm surge noong kasagsagan ng bagyo taong 2013. Napatulala si Mario. Ang matinding ulan na nakita niya hindi pala iyon ulan. Baliktanaw lang iyon ng trahedya. At ang mga taong walang emosyon na kanyang nakita sa daan ay kaluluwa na lang pala ng mga biktima ng pagkalunod noong humagupit ang bagyong Yolanda.